Salaf, isang scholar, matalinhaga, maalam sa Islam, kanyang sinabi, dalawang bagay ang nag-alis o nagpagaan sa aking sarili, nagpaalis ng higit na pagmamalabis, pagmamahal sa makamundo na ito. Itong buhay dito sa mundo. Dalawang bagay, sabi niya, na naalis niya, natanggal niya sa aking puso o sa aking sarili, yung higit na pagkahumaling, sobra na pagkahumaling dito sa mundo. Ano yung dahilan daw na iyon? Una, sabi niya, lagi kong iniisip, inaalaala ang pagdating ng kamatayan. Lagi kong nasa isip ko lagi yung kamatayan. Darating sa akin yung kamatayan. Huwag kang, o nafsi, o aking sarili, huwag kang malinlang, huwag kang gumawa ng kasalanan. Gumawa ka ng pagsamba dahil lahat ng may kaluluwa, darating ang kamatayan, makakalasap ng kamatayan. May oras na darating sa ang kamatayan. So yun ang una, gagaan sa'yo ang mundo na ito. Hindi mo bibigyang halaga ang mundo na ito dahil mapagtatanto mo. Kung lagi mong iniisip ang kamatayan, ang buhay mo dito sa mundo, meron kang pakay, hangarin, yun ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama din yun, lagi kong iniisip yung pagdating ko sa libingan. Subhanallah, yung pagdating ko sa libingan. Pangalawa, sabi niya, na nagpagaan sa aking sarili kung paano ko pakikitunguhan itong mundo na ito, makamundo. Sabi niya, pangalawa, yung lagi kong pag-iisip, inaalaala yung mangyayari sa kabilang buhay. Yung mangyayari, mga tagpo sa kabilang buhay na kung saan ako ay ihaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at kakausapin ka o ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mag-iisa. Tatanungin ka sa bawat ginawa mo dito sa mundo. Darating yan, pagtatagpo, mga tagpo na yan. Nabanggitan sa hadith na kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa sa atin. Walang attorney, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang magulang, walang anak. Ikaw lang haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin ka sa bawat segundo o minuto o oras na ginawa mo dito sa mundo, tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at may pananagutan ka. May pananagutan ka. At doon na yung subhanallah, malalasap ng mga ilan sa mga alipin ni Allah, mga tao o mga anumang nilalang, ang pagsisisi at pagdadalamhan.